Ang gabi ng pakikipag-ugnay ay dapat na maging espesyal, ngunit para sa akin nagsimula ito sa isang suntok. Ang aking lugar sa mesa ay kinuha ng kasintahan ng aking kapatid. Hindi ito ang iyong lugar, sabi ng mga mata ng aking ina habang lumingon ako. Ito ay ang firm na boses ng lola na pinutol sa hangin. Sa totoo lang, ang bahay na ito ay kabilang sa Kira. Ang tinidor ng aking ina ay nahulog sa kanyang plato na may isang clock. Ito ay ang aking oras upang kumilos. Ang pangalan ko ay Kira, ako ay 27 taong gulang at ako ay isang parmasyutiko sa isang maliit na botika malapit sa metro, sa gitna ng Kazan. Hindi ito isang kaakit-akit na karera, ngunit binabayaran nito ang mga bayarin at may sapat na naiwan para sa isang katamtamang apartment ng 5 minuto na lakad mula sa trabaho. Naglalakad ako doon araw-araw, ang pag-iimpok sa transportasyon ay garantisadong pagtitipid. Ang aking pamilya, gayunpaman, ay palaging isang minahan. Ang aking mga magulang at ang aking nakatatandang kapatid na si Matvey, 31, ay bumubuo ng isang trio na mukhang isang bagay na wala sa isang katalogo. Nagtatrabaho siya sa gitnang tanggapan ng isang malaking pribadong bangko na may disenteng sweldo, habang ako ay anak na babae na hindi gumana. Dahil sa kolehiyo, ang pagkakaiba ay naging isang kailaliman. Nagtapos si Matvey, nakakuha ng trabaho sa bangko, lumipat sa isang luho na apartment sa tabi ng ilog at nagsimulang makipag-date kay Sofia, the family girl, tulad ng nais sabihin ng aking mga magulang. Ako, sa kabilang banda, ay nasa parmasya pa rin, nag-iisa sa aking sulok, hindi nakikita ang kanilang mga mata. Sa aking pamilya, nabigo ako na personified. Sa anumang pulong, ang script ay paulit-ulit, ang aming Matvey ay gumagana sa bangko, isang napakatalino na karera, sinabi ng aking ina, na nag-beaming. Hindi tulad ni Kira, idinagdag niya, na parang wala ako. Sumali ang aking ama sa sayaw, at Sofia, anong kaakit-akit na batang babae. Habang si Kira, ang mga panauhin ay nakalagay, sinusubukan na baguhin ang paksa, ngunit hindi sila nagmamalasakit. Pagkatapos ng lahat, walang mas mahalaga kaysa sa pagdiriwang ng mga tagumpay ng kanyang paboritong anak. Nasaktan ba ito? Siyempre nasasaktan ito. Ngunit sa kanila, ito ay Kira na kumikilos. Kapag sinubukan kong magsalita, narinig ko, ipinagmamalaki lang namin si Matvey. Sa paglipas ng panahon, natutunan kong iwasan ang mga hapunan na iyon na gumagawa ng mga dahilan. Mas mahusay na mawala kaysa sa pagtitiis ng isa pang ikot ng mga paghahambing. Ngunit kahit na mula sa malayo, nakita ko ang lahat, ang mga larawan ni Matvey at Sofia sa mga profile ng pamilya, nakangiti, perpekto. Ang pinakamagandang sandali ay kasama ang pamilya, sumulat sila, na parang wala ako. Isang tao lamang ang nagparamdam sa akin na naiwan, ang aking lola, si Valentina Petrovna, o simpleng Lola Valya. Siya ay nanirahan sa isang kahoy na bahay na may isang beranda at swing, isang 20 minuto na pagsakay sa bus mula sa akin. Sa likuran, isang halamanan na may mga kamatis, dill at gooseberry. Habang hindi pinansin ng lahat ang aking mga pangarap, naniniwala siya sa akin. Nang pumasok ako sa paaralan ng parmasya at sinabi ng aking mga magulang na hindi sila maaaring magbayad para sa 2 anak, siya ang tahimik na nag-ayos ng mga dokumento at kahit na nagpahiram ng pera para sa matrikula. Isang araw makikita mo na sulit ito, Anya, habang umiinom kami ng samovartia na may raspberry jam. Naunawaan niya kung ano ang kagaya ng paglaban ng walang pagkilala. Sinabi ko kung paano ako nanahi sa isang studio upang matulungan ang aking lolo na tapusin ang kanyang degree, kung paano ko save ang bawat barya upang bilhin ang aking unang bahay. Hindi niya ako pinapagaan ng mas kaunti kaysa sa nang magkomento ako sa isa pang promosyon ni Matvey o ang singsing na brilyante na ibinigay niya kay Sofia, ngumiti lang siya, gaano kabuti para sa kanila. At ikaw ang aking apo. Kumusta ang iyong linggo? Tinanong lamang niya ang tungkol sa aking buhay, tungkol sa aking parmasya, tungkol sa aking maliit na apartment. Tanging naalala niya ang aking kaarawan ang hindi nangangailangan ng mga paalala sa social media. Sa kanya, parang may naramdaman ako. Kaya't nang tumunog ang telepono noong Martes at nakita ko ang pangalan ng aking ina, halos mag-hang up ako. Napapagod ako pagkatapos ng paglipat at walang enerhiya para sa isa pang sermon sa mga kaluwalhatian ni Matvey. Ngunit may sumagot sa akin.
Kira, mayroon akong magagandang balita, anya, nanginginig. Iminungkahi ni Matvey kay Sofia. Bumagsak ang puso ko, ngunit pinilit ko ang isang ngiti sa aking tinig. Magaling iyon, nanay. Dapat silang maging masaya. Siyempre. Nagkakaroon kami ng hapunan sa pakikipag-ugnay sa loob ng 2 linggo, dito sa bahay. Darating ang kanyang mga magulang, ang kanyang ama ang vice-presidente ng DC. Ang pangalan ni Matvey, kaya ito ay isang napakahalagang kaganapan. Ang subliminal na mensahe ay malinaw, kailangan mong dumating para sa imahe ng iyong kapatid. Walang silid para sa pagtanggi. Siyempre gagawin ko, sagot ko, naramdaman na ang pamilyar na timbang sa aking dibdib. Mahusay. Ipinadala ko ang mga detalye sa telegram. At Kira, magbihis ng desente. Hindi lamang ito ang anumang pagpupulong. Naghang siya bago pa ako masabi. Tumayo ako doon, kasama ang aking cellphone sa aking kamay, napagtanto na kahit na kailangan nila ako, hindi ito para sa akin, ito ay para sa palabas. Sa susunod na ilang linggo, nagbago ako sa pagitan ng pagpunta at paggawa ng isang dahilan. Ang isang bahagi sa akin ay nais na mawala upang maiwasan ang isa pang kahihiyan. Ngunit malalim, mahal ko ang aking kapatid. Tulad ng inilagay sa kanya ng aking mga magulang sa isang pedestal, siya ang aking dugo. 2 araw bago ang kaganapan, muling tumunog ang telepono. Sa pagkakataong ito ay si Matvey. Kumusta, Kira, anya, mas mababa ang boses niya kaysa sa dati. Alam kong tinawag ka na ni nanay tungkol sa pakikipag-ugnay. Tumawag siya, nakumpirma ko. Binabati kita. Mukhang talagang cool si Sofia. Salamat. Tingnan mo, nais kong anyayahan ka ng personal. Alam ko kung paano mahirap ang mga magulang. Ngunit mahalaga sa akin na naroroon ka. Gusto ko ang aking kapatid sa tabi ko sa araw na iyon. Ang mga salitang iyon ay nagulat sa akin. Gaano katagal ito mula nang may tumawag sa akin na kapatid na babae ng natural? Siyempre gagawin ko, sagot ko, pakiramdam ng isang bukol sa aking lalamunan. Salamat, Kira. Marami talaga itong ibig sabihin. Matapos ang tawag, nagbukas ang isang sinag ng pag-asa. Siguro ito ay ang pagkakataon na mabago ang lahat. Siguro, para sa isang beses, ang aking mga magulang ay kumilos. Siguro maaari rin akong maging tunay na masaya para sa aking kapatid. Dumating na ang malaking araw. Pinili ko ang isang madilim na asul na damit, matikas nang hindi nakakaakit ng labis na pansin. Hindi ko nais na overshadow Sofia, ngunit hindi ko rin nais na marinig ang mga komento ng aking ina tungkol sa aking hitsura. Nakarating ako sa bahay ng aking mga magulang, sa labas ng kazan, bandang alas, loob ng hapon. Bago pa ako pumasok, narinig ko ang pagtawa at nasasabik na tinig. Huminga ako ng malalim at kumatok sa pintuan. Binuksan ng aking ama na may isang malawak, halos sa pilitang ngiti. Kira, sa wakas. Halika, pumasok ka. Puno ang silid, mga kamag, anak, mga kaibigan ng pamilya at, malinaw, ang mga panauhin ni Sofia. Ang mga tao ay hindi mabibihis na may baso ng sparkling na alak at magalang na pag-uusap. Nakita ko sina Matvey at Sofia sa sulok, ipinapakita niya ang singsing sa isang pangkat ng mga humanga. Tila siya ay tunay na masaya, isang bagay na hindi ko nakita sa maraming taon. Wala akong oras upang makalapit. Ang aking ina ay lumitaw sa aking tabi tulad ng isang bagyo. Oras na. Halika, ipakikilala kita sa mga magulang ni Sofia. Bago ako makapagprotesta, kinalagkad niya ako sa isang matikas na mag-asawa sa pamamagitan ng fireplace. Ang lalaki, matangkad at nagpapataw sa isang mamahaling suite, at ang babae, sa isang damit na nagkakahalaga ng higit sa aking upa. Vladimir Igorevich, Marina Lvovna, ito ang aming anak na babae na si Kira, inihayag ng aking ina, na walang tigil na ipinagmamalaki. Kira, ito ang mga magulang ni Sofia. Pinahaba ng lalaki ang kanyang kamay ng isang mainit na ngiti. Anong kasiyahan na sa wakas ay makilala ka? Sinabi sa amin ni Sofia tungkol sa iyong ano talaga ito. Ang iyong maliit na parmasya. Pinasalamatan ko siya sa papuri, sinusubukan na huwag ipakita ang aking kakulangan sa ginhawa sa maliit. Ang kasiyahan ko. Pinasasaya ni Sofia si Matvey. Ang ilang mga walang laman na salita ay ipinagpapalit tungkol sa trabaho, tungkol sa kapitbahayan, walang malaki.
Ngunit sa aking pagtataka, tila sila ay tunay na palakaibigan. Pagkatapos, sa labas ng sulok ng aking mata, nakita ko si Lola Valia sa kanyang paboritong armchair sa tabi ng bintana. Sinusuot niya ang kanyang pinakamahusay na damit, madilim na berde at bihis para sa mga espesyal na okasyon, maingat na nakatali ang kanyang buhok sa isang hindi magagawang bon. Sinalubong ng kanyang mga mata ang minahan, at may kaunting tumango at isang nakakaalam na wink, tumawag siya sa akin. Humihingi ng tawad kina Vladimir Igorevich at Marina Lvovna na may magalang na ngiti, lumapit ako sa lola. Nariyan ang aking batang babae, sabi ni Lola Valia, binuksan ang kanyang mga braso upang envelope ako sa isang mahigpit na yakap. Mukha kang nakamamanghang, apo. Salamat, Lola. Mukha kang maganda, sagot ko, naamoy ang pamilyar na amoy ng kanyang pabango, isang halo ng lavender at isang bagay na umiiral lamang sa kanya. Nais kong manatili doon magpakailanman, makinig. Ang pagbabasa ng kanyang mga kwento, tumatawa sa kanyang mga biro, ngunit tinawag ako ng tungkulin, kailangan kong lumibot, batiin ang iba pang mga panauhin. Sa sandaling tumayo ako, gayunpaman, naramdaman ko ang kamay ng aking ina sa aking balikat, ang kanyang mga daliri ay naghuhukay ng isang kagyat na pinalamig ang aking gulugod. Kira, bulong niya sa aking tainga, ang kanyang tinig ay parang isang thread na malapit ng mag-snap. Kailangan kita gumawa ng isang bagay para sa akin. Ano? Tanong ko, lumingon sa mga furrowed kilay. Kailangan mong umalis. Ngayon. Ang mga salita ay nahulog tulad ng mga kutsilyo. Ano ang ibig mong sabihin, nanay? Nakarating na lang ako dito. Hindi siya kumurap. Mangyaring makabuo ng isang bagay at pumunta. Walang pagkabahala. Paralisado ako. Ano ang nangyayari? Bago ako mag-reaksyon, ginambala ni Lola Valia ang aming bulong sa isang matamis, ngunit matatag na tinig. Kira, Sinta, saan ka pupunta? Halos nagsimula ang partido. Ang mukha ng aking ina ay sumunog ng pula. Ah, ito lang. Naalala ko ang isang kagyat na appointment, siya ay stammered, malinaw na improvising. Nagtaas ng isang kilay si Lola Valia. At ano ang maaaring maging mas mahalaga kaysa sa pakikipag-ugnayan ng iyong anak? Wala akong tugon. Tiningnan ako ng aking ina na may kawalan ng pag-asa ng pipi, ngunit wala akong ideya kung bakit nangyayari ang walang katotohanan na teatro na ito. Sa totoo lang, Lola, hindi ko na kailangang pumunta kahit saan, ipinahayag ko na nakaupo sa tabi niya. Mananatili ako rito. Pinisil niya ang aking kamay sa pag-apruba, habang ang aking natalo na ina ay lumakad palayo na maisapilitang ngiti. Pagkalipas ng mga minuto, inihayag ng aking ama na ang hapunan ay pinaglingkuran. Sinundan ko ang karamihan ng tao sa silid, kainan, pinalamutyan ng mga bulaklak at maingat na inayos ang mga card ng lugar, ang pag-ulan ng mga oras na dapat na ginugol ng aking ina sa Pinterest. Hinanap ko ang aking pangalan, umaasa na hanapin ito sa isang lugar sa gitna ng mesa, tulad ng dati. Ngunit nang magsimulang umupo ang mga bisita, may mali. Kinuha ni Matvey ang upuan sa tabi ko. Si Lola Valia sa kabilang dako. At si Sofia. Tumayo si Sofia, nalilito, na may isang baso ng sparkling na alak sa kanyang kamay, na nakatingin sa paligid na parang nawalan siya ng isang bagay. Noon ay naintindihan ko. Sinubukan ng aking ina na paalisin ako dahil binalak ito. Walang lugar para sa akin. Inanyayahan lamang ako upang makumpleto ang mga formalidad sa mga magulang ni Sofia, at pagkatapos ay sinabi nila na mawawala ako, palayain ang puwang para umupo ang nobya sa tabi ng ikakasal. Lumapit ang aking ina, tahimik na nagsasalita, ngunit hindi sapat, Kira, mukhang may pagkakamali sa mga upuan. Maaari mo bang mag-iwan ng kaunti? Kailangan nating palayain ang upuan para kay Sofia. Isang katahimikan ang nahulog sa mesa. Lahat ay nagkukunwari na hindi marinig, ngunit ang bawat pantig ay sumigaw tulad ng isang putok. Tumingin ako kay Matvey. Iniwasan niya ang aking tingin, ngunit sumandal sa bulong, ang kanyang tinig ay puno ng bahagyang nakatago na pagkakasala, walang eksena, okay. Umalis ka lang. Ang kahihiyan ay sumunog sa aking mga pisngi. Lahat ng mga mata sa akin. Si Sofia, napahiya, kasama ang kanyang masikip na damit at nerbiyos na ngiti.
Ang aking mga magulang na kumikilos tulad ng ako ay isang panghihimasok na sinira ang lahat. Hindi ako gumawa ng isang eksena. Hinawakan ko ang aking bag mula sa likuran ng upuan at tumayo. Siyempre. Paumanhin para sa abala. Dumula si Sofia sa aking upuan bago ko natapos ang aking pangungusap. Ang mga pag-uusap ay nagpatuloy na parang walang nangyari. Naglakad ako patungo sa exit, mahigpit ang dibdib ko, nasusunog ang aking mga mata na mailuha na tumanggi akong malaglag. Ito ay ang tinig ni Lola Valia na pinutol sa hangin tulad ng isang latigo. Kira, saan ka pupunta? Bumalik at umupo. Lahat ay tumahimik ulit. Tumalikod ako. Ang aking mga magulang ay parang malapit na silang malabo. Sinubukan ng aking ama na lumambot, nanay, okay lang. Naiintindihan ni Kira. Ito ay isang mix-up lamang sa mga upuan. Pagkalito, ang tinig ni Lola Valia ay tumaas, malinaw at matalim. Inaanyayahan mo ang iyong anak na babae sa pakikipag-ugnayan ng kanyang kapatid at pagkatapos ay sipain siya upang ang ibang tao ay maaaring maganap sa kanya. Hindi iyon pagkalito. Iyon ang pagpipilian. Namula ang aking ina. Nanay, mangyaring. Nais lang namin na maging espesyal ang gabi para kay Matvey at Sofia. Kung gayon dapat nilang binalak na isama ang buong pamilya, sagot ni Lola Valia, nang hindi kumikislap. Mukhang gusto niyang mawala si Sofia sa sahig. Ang kanilang mga magulang ay nagpalitan ng kakila, kilabot na hitsura, malinaw na hindi handa para sa kung ano. At family show. Nanatili akong nakatayo sa tabi ng pintuan, napunit sa pagitan ng pagnanais na tumakas at ang morbid na kamangha, manghang makita ang aking lola, na hindi pa nakagambala dati, ipinagtatanggol ako tulad ng wala pa ring nagawa. At pagkatapos, na may isang ngiti na nauna sa mga bomba, si Lola Valia ay sumabog, sa totoo lang, nagsasalita ng pamilya. Ang bahay na ito ay palaging akin. Pinayagan ko lamang kang manirahan dito sa huling 30 taon, si Alexei, dahil ikaw ang aking anak na lalaki at nais kong tulungan. Ngunit huminto siya ng husto, ang kanyang mga mata na nagniningning, noong nakaraang buwan, binago ko iyon. Sumimangot ang aking ama. Nanay, lagi naming alam na ang bahay ay sa iyo. Naisip lang namin na kapag tama ang oras, ipapasa mo ito sa amin. Mali sila, sabi niya, mahinahon. 3 linggo na ang nakalilipas, nilagdaan ko ang donasyon. Lahat ay nakarehistro na. At hulaan kung ano, lumingon siya sa akin, at tumigil ang aking puso, ang bagong may-ari ay si Kira. Ang epekto ay pisikal. Ang aking mga magulang ay parang sinuntok sila. Nag-choke ang aking ama, nakakapit sa kanyang baso ng tubig. Ang aking ina ay naging maputla bilang isang multo. Hindi mo ito magagawa sa amin, pinamamahalaang ng aking ama. Nagkibit, balikat si Lola Valia. Ginawa ko na. Kumuha siya ng isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa, isang kopya ng gawa, at dumulas ito sa mesa papunta sa akin. Lahat sa iyong pangalan, apo. Naisip ko ito tungkol sa mga buwan. Ikaw lang ang nag-iisa sa pamilyang ito na hindi pa ako nagtanong sa akin. Ang oras ay dumating upang matapos ito. Ako ay flabbergasted. Hindi ito maaaring maging totoo. Ngunit ang mga mukha ng aking mga magulang, isang halo ng pagkabigla, galit at gulat, na kumpirma, ito ay. Lumingon ulit si Lola Valia sa kanila, nag-ielo ang boses niya. Sa halip na magtalo tungkol sa kung mananatili ba o hindi si Kira para sa hapunan, iminumungkahi kong isipin mo ang tungkol sa isang kasunduan sa pag-upa sa iyong bagong Panginoong mailupa. Nagwasak ang kaguluhan. Tiningnan ng mga magulang ni Sofia ang eksena na parang nasaksihan nila ang isang aksidente. Pinalitan ni Matvey ang kanyang tingin sa pagitan ko at ni Lola Valia na tigilan. Bulong ni Cousins. Tumayo bigla ang aking ina, itinuro ako ng kanyang daliri tulad ng isang sundang, Kira, umupo ka na ngayon. Maaari tayong gumalaw ng magkasama. Basta bumalik ka. Halos tumawa ako. 5 minuto bago, sinipa niya ako. Ngayon ay hiniling niya sa akin na manatili, ngunit hindi sa pagmamahal. Dahil biglang ako ay may-ari ng bahay. Hindi salamat, sagot ko, nakatingin sa paligid ng mga nakagulat na mukha. Sina Vladimir Igorevich at Marina Lvovna ay tila nakakita ng multo.
Binuksan niya at isinara ang kanyang bibig tulad ng isang isda. Pinahawak niya ang baso na parabang ito ang kanyang huling lifeline. Sa palagay ko laktawan ko ang hapunan. Tumayo si Lola Valia, tinukoy. Alam mo kung ano? Ako rin. Ang gabi ay malinaw na hindi nawala tulad ng nais niyang magplano, o marahil, isipin mo ito, nawala ito ng eksakto ayon sa gusto niya. Alexei, Ludmila, salamat sa wasak na hapunan. Sigurado ako na marami kang dapat sumasalamin. Kinuha niya ang aking braso at umalis kami ng magkasama, hindi pinansin ang mga desperadong tawag ng aking mga magulang. Lamang kapag ang pintuan ay nagsara sa likuran namin, sa cool na hangin sa gabi, nagawa kong magsalita. Lola, binigyan mo ba talaga ako ng bahay? Tumawa siya, isang matagumpay na tunog. Siyempre, ginawa ko. Panahon na upang iling ang mga bagay. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Ang kanyang mga mata ay kumislap na kamamatay. Nais kong makita kung paano magbubukas ang gabi. Naramdaman ko ang iyong mga magulang tumahimik siya, na parang nakalulugod ang mga salita, gagawa ng isang bagay na hangal. At sa unahang pagkakataon ng gabing iyon, tumawa ako. Isang malakas, libreng pagtawa na sumigaw sa walang laman na kalye, habang naglalakad kami sa tabi, ang mga masters ng aming sariling kapalaran. Palagi silang may gagawin. Sa sobrang haba ay tinatrato nila ako na parang walang bisa, isang puwang na mapupuno kapag may pansin. At pagkatapos ay ang luha ay dumating, hindi mula sa sakit, ngunit mula sa isang kagalakan na labis na umapaw. Hinawakan ko ang aking lola laban sa akin na may puwersa na dapat masaktan, ngunit tumawa lang siya, mababa at malabo, habang binubulong ko ang isang choke, salamat, sa pagitan ng mga hikbi. Walang dapat pasalamatan, Nochenka. Itinaas ng kanyang kulubot na daliri ang aking baba, pinilit akong harapin siya. Karapat, dapat kang tagahanga. Milian na nakakaalam ng halaga nito. Kung hindi ito nakikita ng iyong mga magulang, marahil ang katayuan ng renter ay makakatulong na buksan ang kanilang mga mata. Dinala ko si Lola Valia sa kanyang bahay, isang lumang gusali na may amoy ng sariwang tinapay at may edad na kahoy. Nawala siya ng ilang minuto at bumalik na may isang makapal na sobre, dilaw sa mga gilid na parang pinapanatili ang mga lihim sa loob ng mga dekada. Dito. Hinawakan niya ito sa bintana ng kotse. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa masamang hangarin ng isang tao, na nanalo lamang ng isang laro ng chess nang hindi gumagalaw ng isang piraso. Mga kopya ng lahat. Cool, official. Tivodom. Tiningnan ko ang sobre na parang maaaring sumabog. Ang puso ko ay matalo ng husto na saktan. At ngayon? Ano ang gagawin ko? Ano man ang gusto mo? Nagkibit, balikat siya, na parang pinag-uusapan ang panahon. Ang iyong bahay, ang iyong mga patakaran. Bumalik ako sa aking apartment, kasama ang sobre na nasusunog ng isang butas sa upuan ng pasahero. Patuloy na nag-vibrate ang telepono sa konsol, ngunit hindi ko ito pinansin. Nang sa wakas ay nag-check ako, mayroong 17 na hindi nakuha na tawag. 32 mensahe sa Telegram. Lahat mula sa parehong mga nagpadala. Kira, tumawag ka agad, kailangan nating makipag-usap, paumanhin tungkol sa hapunan, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Pinatay ko ang aparato. Ang sobre ay tinali ng isang matalim na tunog, tulad ng isang hatol na ipinahayag. Sa loob, sa itim sa puti, ang gawa sa pag-aari ng aking mga magulang, kasama ang aking pangalan na nasilyuhang bilang nag-iisang mai-ari. Kira Alexievna. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Sa bawat oras na ipinikit niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang eksena na ulitin ang sarili, ang mga panauhin na nakanganga, sina Vladimir Igorevich at Marina Lvovna na nanonood ng facade ng pamilya na gumuho. Si Lola Valia ay nagtataas ng kanyang marupok na tinig tulad ng isang palako laban sa mga taon ng pagkukunwari. Sa alas 7 ng umaga, may nagsimulang kumatok sa pintuan na may kagyat na tunog tulad ng gulat. Sumilip ako sa pamamagitan ng pifol. Ang aking mga magulang, maputla, ang kanilang mga mukha na minarkahan ng isang gabi na walang tulog tulad ng akin. Kira, kailangan nating makipag-usap, sinabi ng aking ina bago ko pa binuksan ang pintuan. Kahapon ay isang hilakbot na hindi pagkakaunawaan, idinagdag ng aking ama,
na parabang maalis ng mga salita kung ano ang ipinagkanulo ng kanyang mga mata sa gabi bago. Isang hindi pagkakaunawaan. Inulit ko, tinatawid ang aking mga braso. Sa mga upuan sa mesa. Kami lang binibilang ang mga upuan na mali, ang aking ina ay nag-stammered na parang ipinaliwanag ang paraan ng pagtingin nila sa akin nang hiniling kong umalis. Tulad ng kung ito ay makatwirang mga taon ng mga veiled na paghahambing, ng mga giggles, kapag ang aking ulam ay pinaglingkuran ng huling, ng awkward silences nang matanggap ni Matvey ang papuri para sa mga bagay na ginawa ko rin. Mas mahusay lamang. Binibilang nila ang mali, inulit ko, na aliw ang kamangmangan. Seryoso? Iyon ba ang dahilan? Hindi namin kailanman gagawin iyon sa layunin. Itinaas ng aking ama ang kanyang mga kamay na parang nanunumpa sa isang haka na Biblia. Ikaw ang aming anak na babae. Mahal ka namin. Nakakatawa kung paano nakikita lamang ang kanilang pag-ibig matapos mabago ang gawa ng gawa. Gaano ka giliw, Anya, kinuha ang sobre mula sa talahanayan ng kusina. Dahil kahapon, nang inihayag ni Lola Valia na ang bahay ay akin, hindi ka masyadong mapagmahal. Binuksan ko ang gawa sa harap nila, tulad ng isang hukom na nagpapakita ng pangungusap. Nanlaki ang mata niya. Iyon ay iligal, ang aking ina ay nagbulong, ngunit ang kanyang tinig ay sumakay. 100% legal. 100% minahan. Isinara ko ang dokumento gamit ang isang pag-click. Marami akong naisip tungkol sa gabing iyon. At nagpasya ako, mayroon kang dalawang pagpipilian. Nagkatinginan sila sa isa't isa, isang spark ng pag-asa ang pag-ilaw sa kanilang mga pagod na mukha. Alinman sa sign sila ng isang upa at magbayad ng 70,000 robles sa isang buwan. Nagpatuloy ako, nanonood ng pag-asa na lumingon sa kakila, kilabot, o pak nila ang kanilang mga bag at umalis. Makakakita ako ng iba pang mga nangungupahan. 70,000. Sumabog ang aking ama, pula na may galit. Ito ay pangingikil. Actually, nasa ibaba ito ng merkado, sumagot ako, na dumulas ang aking cellphone sa buong talahanayan na bukas ang screen sa website ng real estate. Ang mga bahay na tulad nito sa iyong upa sa kapitbahayan para sa 70,000. Kahit papaano. Nagsimulang umiyak ang aking ina. Hindi sila luha ng panghihinayang. Ang mga ito ay luha ng mga nasa wakas ay naunawaan na ang laro ay nagbago at wala na silang mga bato. Kira, ito ay malupit, siya ay humihikbi. Kami ang iyong pamilya. At, eksakto, ayon ako, kinokolekta ang sobre. At ang mga pamilya ay hindi gumagamot sa bawat isa tulad ng basurahan sa loob ng mga dekada. Hindi nila napapahiya, hindi nila ibubukod, hindi nila pinaparamdam ang kanilang anak na babae na parang hindi komportable na accessory sa kanilang sariling mga partido. Humihingi kami ng paumanhin. Sinaksak ng aking ama ang kanyang kamay sa mesa, na ginagawa ang cutlery shake. Ang paghingi ng tawad ay hindi ibabalik ang mga taon kung saan tinatrato nila ako, tulad ng isang pasanin, mahinahon niyang sinabi. Ngunit 70,000 sa isang buwan? Maaari kang magturo sa iyo na pahalagahan kung ano ang mayroon ka. Sinubukan nilang magtaltalan ng isa pang 20 minuto. Hindi ako nagbigay ng 1 pulgada. Umalis sila nang hindi nagpaalam.